state of the nation. Biglang umapoy ang karosang lula ng imahe ng Jesus Nazareno sa prosesyon nitong Biyernes sa Balasan, Iloilo. Naapula rin ang apoy at walang nasaktan. Ayon sa isang saksi, nagsimula ang apoy sa bahagi ng generator set ng karosa. Tinitignan kung naging mitya ng apoy ang pagtalsik ng gasolina sa telang malapit sa tambucho habang kinakargahan ng generator set ng karosa. Naalog ang mga tinda at takot na naglabasan ang mga bantay sa tindahang ito sa isang commercial building sa Bugos City, Cebu nang yumanig ang 5.1 magnitude na lindol kaninang hapon. Pati sa isang ukay-ukay, dali-daling tumakbo ang mga mamimili. Gawas bay! Relax lang! Nagunahan palabas ng kanilang silid ang mga estudyante ng Cebu Roosevelt Memorial Colleges dahil sa tindi ng pagyanig. At sa kalagitnaan ng sashing activity ng Miss Bogo 2026, niyanig ang isang kandidatang nagtatalumpati noon. To rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Serbisyo sa Bogo, a community that serves. Agad itinigil ang programa. Dugay-dugay dyan siya nahuman mga 10 seconds. Una kay ni hinay siya. Hantod nga ni paspas siya. Wala na lang ipadayon ang ilahang sashing. Iputol na lang nila. Ayon kay Bugos City Mayor Maria Shelo Martinez, wala pa silang natatanggap na ulat ng damages. Patuloy pa silang nagsisiyasa. May mga nawalan din daw ng malay dahil sa takot. Ayon sa FIVOX, ang epicenter ng lindol ngayong hapon ay pareho ng epicenter ng 6.9 magnitude earthquake noong September 30, 2025 na puminsala sa malaking bahagi ng Cebu. Itinuturing ito ng FIVOX na aftershock ng September 30 quake. Dahil mababaw ang pinagmula ng lindol, ramdam hanggang Mandaue City at Cebu City ang pagyanig. Sabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival, wala silang naitalang major damage sa kanilang lugar dahil sa lindol. Pati na sa karatig na mga probinsya, tulad sa Palumpon, Leyte, kung saan nagsilabasan sa kanilang classroom ang mga mag-aaral. Hanggang sa Iloilo City kung saan nagsilabasan din ang mga empleyado ng City Hall. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, GMA News. Nakikipag-ugnayan ng Quezon City Government sa mga ahensya para matukoy ang mga paglabag sa nabistong imbakan ng diesel sa gitna ng residential area sa lungsod. Pinaalis na rin ang nakaimbak na diesel na inireklamo ng mga residente. May report si Oscar Oida. Gabi nitong Sabado de Gloria na videohan ng oil tanker na ito sa labas ng isang bahay sa Scout Castor, Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Sabi ng mga residente, ang karga nitong 10,000 litro ng diesel ay sinasalin sa tangke sa loob ng compound. Nahinto yan nang dumating ang mga taga-barangay at mga bumbero. Kahapon, kasama ang GMA News nang sadyain ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang property, pero walang humarap sa kanila. Sabi ni Fuentebella, hoarding ito at posibleng masampahan ng reklamong kriminal ang may-ari ng compound. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Binalikan namin ang bahay ngayong araw. Wala ring humarap sa amin. Ayon sa mga residente, bagong salta at di pa nila nakikilala ang may-ari ng property. We never complain kung gaano sila kaingay kahit gabi. Paano na ngayon? Meron ng tangke, may mga magwe-welding, may mga naninigarilyo, may varnish, may painting, may mga pintura. Di ba puro yun hazardous? For hazard lahat yun. Sa takot na posibleng pagmulan nito ng sunog, nagsumbong sa Quezon City Hall kanina ang mga kapitbahay ng compound. There's a possibility that it will start or ignite and it will be a big fire. It is a possible of explosion. Kasi wala ka siyang mga necessary fire safety requirements. Ayon naman sa pulisya, lumapit sa kanila ang nagpakilalang kinatawan ng kumpanyang may-ari ng imbakan ng langis.
inamin daw nitong wala silang permit para rito. Base po doon sa nagbabantay, ang isang reason nila ay for consumption ng company. Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks. May nabanggit din na gagamitin na sa generator. Sabi ng Quezon City LGU, nakikipag-ugnayan na sila sa ilang ahensya para matukoy ang mga paglabag kaugnay ng nadiskubring pag-iimbak ng diesel. Pinaalis na ng Bureau of Fire Protection ang imbak na diesel fuel para sa kaligtasan ng mga residente. Oscar Oida, GMA News. Matapos ang Semana Santa, round 5 naman ng nakalululang taas presyo sa petrolyo. Simula ngayong araw, may dagdag na 16 pesos kada kilo ang LPG o 176 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke ng Regasco. Dahil dyan, maglalaro sa 1,488 pesos hanggang 1,600 pesos ang presyo ng isang tangke. Ang presyo naman ng diesel tataas hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro, habang ang gasolina hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro ang itataas. Hanggang mahigit 9 pesos kada litro naman ang taas presyo ng kerosene. Oras na maipatupad yan, ang pinakamahal na halaga ng petrolyo sa NCR, papalo na sa mahigit 170 pesos per liter sa diesel at halos 120 pesos per liter sa gasolina at aabot ng 178 pesos per liter sa kerosene. Ilang krimen ang naitala nitong Semana Santa sa Iloilo. May lalaking pinatay ng mga kainuman at outing na nabulabog ng pananaksak at pagbaril bunsod ng alitan ng magkakabarangay. May spot report si Darlene Kai. Namayani ang takot sa mga residenteng nag-outing nitong Biyernes Santo sa Malagumpit River sa Kalinog, Iloilo nang biglang magkagulo. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo sa matagal ng alitan ng magkakabarangay na pinalala ng kalasingan. Sa Tubagalay, asa naglabot sa labanay kag pagtiro sa duwa biktima. Tinaga ng residenteng si alias Jose ang 62 taong gulang na si alias Roque na tinamaan malapit sa bibig. Gumanti umano ang kasamahan ni Roque na si alias Anggay, isang CAFGO member na nakatalaga sa kanilang barangay. Binaril ni Anggay si Jose at nadamay pa ang barangay kagawad na aawat dapat sa kanila. Nasa ligtas ng kalagayan ng mga sugatan. Si alias Anggay tumakas pero sumuko rin. Pero hindi naman kasi pamilya nga tao mga nagapangita. Ginsulod bila dari sa aturong ilang mata. Salaman ng iyang 45 maging gamit pagtiro. Ayon sa pulisya, loose firearm ang baril ni Anggay. Nahaharap sa reklamong frustrated homicide ang mga sangkot. Wala pa silang pahayag. Sa Lambunaw, Iloilo, isang lalaking edad 40 ang patay ng pagtatagain ng dalawang kainuman niyang magkapatid nitong Sabado de Gloria. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at isa sa mga suspect. Dito na umano tinaga ang biktima. Bumunot din ng itak ang kapatid ng suspect at pinagtataga na rin ang biktima. Tinutugis na ang mga suspect na magkapatid. Darlene Kai, GMA News. Naghahanda ang ombudsman na ihabla ang dalawang dating lider ng Kongreso dahil sa korupsyon umano sa mga proyekto kontra baha. Plunder o pandarambong ang inahandang asunto kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero dahil sa pagtanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Non-bailable ang plunder kapag malakas ang evidence of guilt at kulong na hanggang 40 taon ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng Anti-Plunder Act. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinukumpleto nila ang mga kailangang dokumento para maisampa ang kaso ngayong buwan o sa Mayo. Ayon sa abogado ni Romualdez, hanggang ngayon, walang anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa anumang palyado o guni-guning proyekto kontra baha. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon ng korupsyon. Outing ng magkakapitbahay at pagdiriwang sana ng college graduation na bahira ng trahedya. Ang mga disgrasya sa probinsya sa report ni Ian Cruz. Nakabuntot sa motorsiklo ang truck na ito sa Alyosan, Cotabato pero biglang lumihis ang truck, sumalpok sa Center Island saka bumaligtad at pumangga sa kasalubong na multicab. Tumilapon at tumandusay sa daan ang mga pasahero ng dalawang sasakyan.
4 sa 29 na pasahero ng truck ang dead on arrival sa ospital, kabilang isang batang edad 3. Nagpapagamot naman ang iba pang sakay ng truck at multicab. Ayon sa pulisya, papuntang beach sa Parang Maguindanao del Norte ang truck para ipagdiwang ang college graduation ng isang kaanak. Sabi naman sa pulisya ng truck driver, lumihis siya para raw hindi mabangga ang sinusundang motorsiklo. Nauwi rin sa trahedya ang outing ng 6 na magkakapitbahay sa San Fabian, Pangasinan. Pauwi na sila sakay ng tricycle galing San Fabian Beach nang mabangga ng pick-up. Patay ang 3 sa mga sakay ng tricycle. Ito pong pick-up, may vertical po siya ng private. Ngayon, nag-right shoulder siya. Nag-right shoulder niya, nabulaga po siya. Nabulaga siya na may tricycle pala sa right shoulder. Ayun po, nabangga yung tricycle at yun po, unluckily, nakaladkad po siya ng mga 100 meters. UP ang likuran ng tricycle habang wasak ang harapan ng pick-up. Nagkausap na ang pick-up driver at mga kaanak ng mga biktima. Sa Mangaldan, Pangasinan, nasawi rin sa aksidente ang isang senior citizen na barangay tanod. Minamaneho ng biktima ang isang e-bike at patawid sa National Highway nang mabangga ng paparating na motorsiklo. Ayon sa pulisya, nakatatnang mag-usap ang panig ng biktima at ng rider. Ian Cruz, GMA News. 참아주세요. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데 여기서 1000페소를 불렀어요. Kasunod ng viral na pananaga sa taxi kay Tomorrow by Together member Choi Subin mula sa Mactan Cebu International Airport hanggang sa kanilang hotel, kung saan mula sa estimate na 300 pesos, lumobo sa 500 hanggang 1,000 pesos ang siningil ng driver. Because the gas is very expensive. Taxi driver at taxi operator pinadalhan na ng show cause order ng LTFRB. Ayon sa operator, nadismaya siya sa nangyari. Magsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon. The Secrets of Hotel 88 stars Will Ashley at Mika Salamanca nagbahagi ng kanilang recent Thailand trip. Tanong tuloy ng fans, hard launch na ba? Hindi po. Teka lang. Uy! Big Brother! PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso, second big placer Heath Hornales. Napanood na sa Never Say Die. Siya si Keith, ang nakababatang kapatid ni Peter, played by Rahil Birya. Siya ang nag-iisang Jusa. Mga kapuso, ang ating pinakabagong UH housemate, Joy Barcoma! Ganda! Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma nag-flex sa pagluluto ng pinakbet bilang bagong hostmate ng unang hirit. Athena Imperial, GMA News. Mas paigtingin daw ng DILG ang curfew sa mga menor de edad. Babantayan din ng mga inuman sa kalye, maingay na videoke at paggala ng mga kabataan sa 10 oras ng gabi. May report si Katrina Son. Para sa tagumpay lang. Mga inuman sa kalye, mga nakakabulahaw na videoke, at mga paggala-galang kabataan. Ang mga problemang iyan tuwing 10 oras ng gabi, kahit may mga ordinansang nagbabawal sa mga iyan, tila nababaliwala. Ang mga yan at iba pa, target daw ngayon ng DILG at PNP sa kanilang Safer Cities initiatives na pagpapaigting ng mga ordinansa sa mga lungsod at bayan para raw protektahan ang mga kabataan. Bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin yung mga kapitbahay nyo. At mahinto ang madalas na mitya ng mga away pati pambabastos sa kababaihan. Sinasabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon dito ng Commission on Human Rights. Ngayong araw, nagpulong ang mga taga-barangay Kulyat sa Quezon City para mas mapaigting ang kanilang curfew na tinatawag nilang disciplinary hour.
Mas maganda po dahil national na ang nagsasabi nito. Mas magkakaroon to ng ngipin. Pag 10 o'clock, dapat wala ng mga batang nakakalat sa lansangan. 24 oras daw ang kanilang CCTV monitoring. Panay rin daw ang pag-iikot nila para masiguro na lahat ay sumusunod. Pabor din naman ang ilang mga kababayan nating nakapanayam ng GMA News sa pagpapaigting ng curfew sa mga menor de edad. Lalo na at may ilan umanong mga kabataan na nababarkada at gumagamit ng iligal na droga. Yung mga bata nga naghamog dyan. Oo, ang dami. Nagsusolving kahit gabi. Oo, kahit saan natutulog dyan. Oo, ang dami. I think it's a good idea para malesen natin pati yung mga minor-related na accidents. Tsaka yung mga magandang idea po siya. And at the same time, siguro panatag yung mga magulang na andun yung anak nila sa bahay. Pabor ako doon sa curfew na yun, pabor ako doon. Pero dapat naman, tingnan nila yung mga lansangan dito, ang daming nakakalat na mga batang gala na nagra-rugby dyan. Katrina Son, GMA News. Nasinaga ng cellphone flashlight ang buhayang lumitaw sa silong o ilalim ng bahay sa Tawi-Tawi. Ayon sa uploader ng video, high tide noon nang namataan ang buhaya. Dahan-dahan daw itong lumayo nang dumami ang mga tao sa paligid. Posible raw na target itong dakmain ang mga manok sa naturang stilt house o bahay na nakatayo sa pampang. Ayon sa LGU, infested ng mga buhaya ang lugar kaya laging pinag-iingat ang mga residente lalo na sa gabi. Bawal sa batas ang basa-basang pananakit o pagpatay ng mga buhaya. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.